I'm going to have play day. I'm talking. Come here, come here. Annalise house. And I'm finished. Okay, can you go? I'm gonna go now. I'm too excited. You still have 10 minutes now. Gonna go. Make sure you take all this, especially this one, when you come back. Because you're gonna need this when you go to school. Okay? Or when it's snowy, if you fall down and bump your head, because if you don't wear your hat, then you're going to fall and bump your head, and then snow is going to come. I thought there was my car. That's why I got it. Morning. Good morning. Morning, Kabsat. Hatid ko muna si Niraya sa kanyang playmate. Annalise. Playmate Annalise. Sa kanyang playdate kasi nga may pasok kami mag-asawa ngayon. So, nakiusap ako dun sa isang nanay. Which is kaibigan naman ng aking asawa. Kaya okay lang. So, nung nakaraan nasa akin yung bata, tas ngayon naman salitan sila. Si Niraya naman yung doon. Ayan. Hatid ko lang siya, Kabsat. Wait lang. Kabsat, naghatid ko na ang anak ko. Tayo naman ay papasok na. Diretso na ako ng trabaho. Okay, sorry. Fine. Fine. Nagpagas pa ako, Kabsat. Kasi wala na. Ubus na. Although, okay pa naman hanggang mamayang gabi. Pero sabi ko, wag na. Pagas na lang ako. Kasi ang asawa ko ang lagi nagpapagas. Right. Fine. Yan. So, ayun, Kabsat, buti na lang talaga ngayong araw na to. Wala talaga akong pasok ng linggo. Kaya lang, dahil nga pinanggabi ako, yung dating schedule ko is panggabi talaga. Go. You're very welcome. Ayun, panggabi ako ng Thursday, Kabsat. Kaso kasi pag weekdays, hindi ako pwede ng panggabi dahil nga si Niraya. So, ang ginawa ko, nakipag-swap ako sa kasama ko. Siya ang nagpanggabi para sa akin. Ako naman yung ngayon, Sunday. Kasi normally, pag Sunday, hindi talaga wala akong pasok. Eh, dahil pareho kaming may trabaho ng asawa ko, ayun nga, hinatid ko si Niraya doon. So, susundin naman siya ng asawa ko mamaya. Ganyan lang. So, ganito, Kabsat, ganyan yung mga setup dito sa abroad kapag ganitong, when it comes sa childcare. Kasi, wala ganun talaga. Kailangan magtrabaho, both magulang. Kasi, alam niyo naman, mahal ang bayarin, mahal lahat. Kaya dapat magtrabaho. Yung mga ganitong sacrifice, ganun talaga. Kung sa Pilipinas lang, pwede mong iwanan sa kamag-anak mo, di ba? O minsan sa kapitbahay mo, ganun. Na pwedeng pagkatiwalaan. So, although yun naman, kakilala naman namin mag-asawa. Kasi, kaibigan mismo ng asawa ko yung tatay. Good morning, Kabsat. Hatid ko na si Niraya. So, magluluto na ako. Tapos, habang nagluluto,
pinapanood ko yung online training namin kasi mamayang hapon meron kaming face-to-face This powerful training. heater can heat up any room in seconds without the high electricity costs. Electricity supplies don't... What is an ASCT, or autologous stem cell transplant? Why is it effective, and is it safe? An autologous stem cell transplant, we call it by several different names. One of the names is a peripheral blood stem cell transplant. Another name is their bone marrow intact, which basically destroys the myeloma in the person's bone marrow, and also abnormal cells in the bone marrow. So that if we gave it to a person without further stem cell support, their bone marrow would never function, and that would be fatal. So what we actually do is collect stem cells, which are mother cells or seed cells of the bone marrow from the person. Tapos na yung aking tupiin. Magtag na ito. Hindi pa tapos yung aking, hindi pa luto yung aking niluluto. Aming ulam. Kasi kailangan ko umalis ng mga bandang alas 12 kapsat. Kasi nga, tingnan niyo yung niluluto ko. Ayan. Giniling siya na beef. Plain lang yung ating ulam ngayon, kabsat, kasi ayaw ng asawa ko. Ewan ko, siguro nasanay na siya sa aking panlasa. Ayaw na niya ng mga masala, ganyan. Ayaw na niya ng mga spices. Ayaw niya ng maraming sibuyas. Gusto niya yung parang Filipino style na talaga. Kaya, pag wala si mami o yung benan ko, ang niluluto ko talaga yung parang Filipino style. Tinolang manok, ganun. O kaya, plain nilagang baka, gano'n. Yung mga plain lang ba? Pinoy dishes halos ang aking mga niluluto pag wala si biyanan ko. Wait lang, Init. Kulang ng asin. Tayo ay tapos ng maglinis, maglaba, nakapag-shower na rin ako. Inaantay ko lang, ouch! Ouch! Ang sakit! Ano ba yan? Oh, yung aking, ewan ko ba, pimple yata yan. Anyway, dapat alas 12 ang aking alis. Kasi 1:15 pa naman yung simula ng aming face-to-face training. Pero kasi si Mister, kinuha yung sasakyan kasi meron dalawang matanda dito sa harap kanina ng bahay. Kasi harap ng bahay namin is bus stop, kabsat. So parang natumba daw yata yung matanda, yung babae. And may kasama siyang isa ring matandang lalaki. So inatid niya malapit sa ospital yung kanilang bahay. Tag neto, sabi ng asawa ko, why don't you go to the hospital? I will drop you there straight away. Tapos sabi ng matanda, sabi niya, okay lang, sabi niya. Pero parang na-convince yata na magpa-emergency. Kasi syempre pag matanda, very vulnerable sila, diba? Pag ganyang may mga falls, ganyan. So, dinala niya sa urgent care daw. Ngayon, pabalik na yung asawa ko. Inaantay ko siya. And super traffic naman dito sa harap ng bahay. So, hindi ko alam kung anong oras siya makakapunta. Makakarating. But anyway, I'm waiting sa kanya. Inaantay ko siya. And ito lang yung aking outfit. Simple lang, kabsat. Hindi na ako nag-ano. Kasi hindi nyo makikita pag ako'y tumayo. Nakapagluto na ako. Ganyan. So, doble lang yung aking suot. Hindi na ako magja-jacket kasi yung jacket ko, kabsat, yung bago-bago kong jacket, binigay ko sa aking hipag nung umuwi ako sa Pilipinas kasi nagpunta siya ng Italy. So, nagkaroon siya ng work sa Italy. So, binigay ko yun as a gift. Kasi bago-bago pa siya. At saka ang kapal. At saka maganda. So, binigay ko yun sa kanya. Tapos, meron ako isang jacket, kulay, parang peach yata siya. Parang brownish, ganun. Hindi ko siya belt, pero pinagtitiisan ko kasi okay pa naman siya. Sabi ko kaysa bibili ako ng another, bago. Sabi ko, yun na lang muna pagtitiisan ko kasi total naman sa trabaho lang naman yung kapag papasok ako. Yun, tag neto. Yun lang, kabsat, na chismax ko lang. Inaantay ko siya, malalate na ako. Sa totoo lang.
Mag-aalas 12:30 na. So, hindi naman ganun kalayo, but ayoko malate. Isa sa pinaka-hate ko pag nagtatrabaho na ako, tsaka pag may mga train ako, yung malate talaga ako. Ayoko. But anyway, I'm okay. Ba't bukas yung ilaw sa kusina? Yan. Natuwa naman din ako sa asawa ko kasi sabi niya ganun. Kung okay lang medyo malate ka, sabi niya, hindi pa naman alas 12. Hatid ko lang yung may dalawang matanda sa labas na tumba. Sabi niya, hatid ko lang, iuwi ko lang sila. So, malapit daw sa ospital yung bahay. Since malapit naman yung bahay nila sa ospital, sabi ng asawa ko, doon na lang, diretso na lang kayo ng ospital. So, yun nga, yung matanda daw, pagkatapos na nung nasa ospital na daw sila sa urgent care, naamputan daw siya ng 10 pounds. Siguro pamasahe, ganun, o bayad. Sabi ng asawa ko, it's okay. There's nothing to worry about that, sabi niya. Came from my heart, sabi daw ng asawa ko. So, anyway, ayun nga. Naantay ko kabsat. Ay, naapo. Wala pa din. Oh, na-stuck yata sa traffic yung aking asawa. Naiihi ako. Ayan yun. Parang lumalaki yung tigyawat ko. Ayan.